Okay. Tingnan ko namin sulas namin ng business. Wala ba? Naglakad ka. Ganda niya ito, ate. May camera dyan, oh. Amen. Purihin ng Diyos. Yan. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Yan. Habang naghihintay, muli tayo sa ating mga kapatiran, tayo uli ay magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Korinto chapter 11. Yan. Kasi nakaraan, 9-10 yata tayo eh. Diba? Ngayon, chapter 11 tayo. Si Pablo at ang mga huwad na apostol. 2 Corinthians chapter 11. Purihin ng Panginoon. Yan, medyo Brother Neron, tingnan na kaya natin ng konti. Ay, hindi, ito pala. Nangangamoy pa. Nangangamoy? Bakit ito yung nangangamoy? Kasi ito yung hindi gumagay. Namatay pala yung bata. Hindi nangangamoy. Tayo natin. Tayo na natin pag nangangamoy. Okay, purihin ng Diyos. Yan, 2 Corinthians chapter 11. Si Pablo at ang huwad ng mga apostol, malapit na natin itong matapos yung check. 2 Corinthians hanggang 13 lang siya. 11 na tayo. Sabi rito, 1. Pero bago yun, tayo muna yung mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na yung muling binigay sa amin. Lord, humihiling kami sa iyo ng patawad sa lahat ng aming kasalanan, karumihan na aming mga nagawa sa aming buhay na ito, sa oras na ito, sa nakalipas na oras sa aming buhay, Panginoon, na nawa maging kalugod-lugod kami sa iyo, maging karapat-dapat sa iyong banal na salita. Linisin mo po kami at salamat, Panginoon, sa kapatawaran na binigay mo sa amin. Salamat po. At muli, kami humihiling sa iyo, Panginoon, ibuksan po ang aming isip at puso sa iyong mga salita upang lubusan namin itong maunawaan at magawa sa aming buhay habang kami naririto. Salamat, Panginoon, pagnubayan mo po kami. Ikaw ang maitaas mo parangalan at hiling namin sa iyong banal na Espiritu na patuloy sa aming makipisan at upang malaman namin ang mga nais mo na maipunawa sa amin. Purihin ka sa lahat ng papuri po sa salamat sa iyong dakilang pangalan aming Panginoong Isus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Si Pablo at ang mga huwad na apostol. Sabi ron, 2 Corinthians chapter 11, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Si Pablo yung nagsasalita nito. At sinulat niya to sa mga taga-Korinto. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Yung kausap niya yung mga iglesia sa Korinto. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang nakipagtipan ko sa isang lalaking walang iba kundi si Kristo. Ay pinagkasundo sa lalaki na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pinakilala niya kasi si Jesus Christ sa kanila. Sa ating buhay, ganoon din, nakilala natin si Jesus Christ. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na naninilang ng ahas. Si Eva noong panahon ng paglikha, nilalang ng Diyos ang lalaki at si Eva pareha niya na isang babae na nilalang sa pamagitan ng kanyang tadyang ay nalinlang ng ahas. Si Satanas yung ahas na yun. Kaya sabi ni Pablo, ayan, nag-aalala akong baka malason ang iyong isipan. Yung mga iglesia, yung kanyang mga miyembro, nag-aalala siya na baka malason yung isipan. Ibig sabihin, at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Nag-aalala siya na baka maiba pa yung kanilang pananampalataya. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Yung paniniwala nila kay Kristo ay baka maiba pa. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Na kagaya ni Eva noong panahon na natukso ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus. Kaya siya ipinangangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa ininuturo namin sa inyo. Yan, kasi yung mga iglesia nun, nag-e-entertain pa sila
ng mga nangangaral patungkol sa pananampalataya. At sabi ni Pablo rito, yan dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangangaral namin. Sabi ni Pablo, yung pinangangaral namin Jesus, dapat yung pinaniniwalaan ninyo. Yan. Kaya lang, nag-i-entertain pa sila ng mga iba pang nangangaral patungkol kay Jesus. Palagay ko na may hindi ako pahuhuli sa magagaling na mga apostol na iya. Siguro yung mga dumarating na yun ng mga tagapangaral din patungkol kay Jesus din, ay mahusay din, magagaling magsalita. Maaaring hindi ako mahusay magsalita. Ayan, sabi ni Pablo. Siguro magagaling sila magsalita. Ang tawag doon siguro magbuladas. Diba? Magaling. Mangusap, mangaral. Ngunit hindi naman kapos ang aking kaalaman. Sabi ni Pablo, maaaring mahusay silang magsalita. At maaaring ako hindi sa kagaya ng pananalita nila. Kasi Pablo, pag nangaral, tuwiran masakit talaga Talagang may mga laman. Ngunit hindi naman kapos ang kaalaman. Pero sabi niya, hindi naman kulang ang aking kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. At pinatunayan ni Pablo ito talaga yung kaalaman niya ay sapat para maipakilala si Jesus. Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Kasi libre ang magandang balita, ang pinangaral ni Pablo, walang bayad. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? So, ibig sabihin, si Pablo nagpakumbaba, kinalimutan yung kanyang sarili para matuluan niya ang mga tao noon, yung mga iglesia noon. At maitaas kayo, sabi niya gano'n. Masasabi ba kasalanan ang ginawa kong ito? Kasalanan ba yun? Sabi niya. Ibang iglesia ang nagbigay sa akin ng kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Yung taga-Korinto, yung ginagamit ni Pablo palustos sa mga taga-Korinto, sa ibang mga iglesia. Ibig sabihin, ibang church niya kinukuha ng kanyang palustos. Parang inagawan ko sila na matulungan lamang kayo. So, ibig sabihin, ginagamit ni Pablo yung mga pangangailangan na binibigyan sa iglesia nila sa taga-Korinto, tinutulungan siya ng ibang mga taga-lugar. Ayan, iglesia sa ibang lugar. So, ibig sabihin, hindi yung iglesia na yun, yung kinukuha na niya ng panustos sa atin dito. Minsan nag-aambag-ambagan tayo, volunteers, pero hindi naman tayo nagsasapilitan. Kaya lang sa sistema nila, nung panahon na yun sa Korinto, si Pablo, yung ginagawa niyang pangtulong, paggamit ng mga bagay patungkol sa iglesia na yun, gamit yung ibang iglesia ang tumutulong sa kanila. At nang ako'y kapusin, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo. Sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. So, may nagbibigay sa kanyang kusa sa ibang iglesia. Yan, sa Macedonia. Yung sa Macedonia, yung nasa 2 Corinthians 8, yung kahit na sila naghihirap, nagagawa nilang tumulong. Kaya yung taga-Macedonia ang tumutulong kay Pablo kusa. Mulat sa pool, ay iniwasan ko makabigat sa inyo sa anumang paraan. At iyan ay gagawin ko habang panahon. So, ibig sabihin, pinakita niya na talagang para siyang ama sa iglesia sa mga taga-Korinto. Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi ako titigil sa pagmamalaking ito. Kahit saan diyan sa kaya. Bakit ko ginagawa ito? Dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Kasi wala naman ibang iniisip si Pablo, kundi yung mga tao doon sa sakupan niya sa kanyang iglesia. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katuwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Kasi yung iglesia sa mga taga-Korinto, nag-i-entertain pa ng ibang mga tagapagturo na nagtuturo na nga sila Pablo. Parang tayo kung minsan, may mga kapatiran tayo minsan, nagugulat ka, nasa na sila, wala sa ibang pong church, may pinuntahan po, may gano'n. Pero gano'n na nangyayari. Bagamat sa atin, wala naman tayo ni-entertain ng ibang mga tagapagturo, parang gano'n yung sistema. May mga churches na tayo, parang hindi pa tayo kontento, lipat pa tayo sa iba. Yun yung mga patalon-talon ko minsan, mga gano'n, parang gano'n yun. Naghahanap sila ng mga tagapagturo na mas magagaling sa mga nagtuturo. Kasi si Pablo, bakit ba
nag-entertain pa sila. Mabigat kasi magsalita si Pablo, talagang tuwiran. Masakit siya mangaral. Talagang sinasabi niya yung nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya siguro yun yung ayaw ng mga tao, no? Kaya kung minsan hindi nila maiwasang mag-entertain pa. Sa mga nabanggit dito magagaling magsalita. Kasi karamihan ngayon, gumagawa ng strategy para makuha yung mga tao. O minsan ginagamit na talaga financial, pagpapala. Gagamit niya ng groceries. Kaya magkakayat kanila. Gagamit siya ng gaya, kung may nagtuturo, kaya sa Bible school, nagpapapremyo sila, gano'n, entertain ka. Mga strategy. Siguro noong panahon, maaaring gano'n. Yung ginagawa ng mga huwad na mga tagapagturo na ini-entertain ng mga iglesia sa Corinto. Yan. Pero sinasabi ni Pablo, dapat maging tapat din kayo sa akin. Parang gano'n yung sinasabi niya rito. Parehas din naman nila yung tinuturo ko. O maaaring magaling lang sila magsalita, pero pinatunayan ko lang sa inyo. Sabi niya gano'n. Kaya sinasabi niya na dapat paniniwalaan niyo yung totoong Jesus. Yung dapat na itinuturo. Kagaya nung itinuturo niya na totoong Jesus yung pinakikilala niya sa mga tao. Okay lang yun, basta totoong Jesus na tinuturo niya. Nag-aalala kasi siya na baka mamaya malin lang sila sa maling katuruan sa panahon na ito. Hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Yun yung inaalala ni Pablo. Kasi maraming mga huwad na guro, huwad na tagapagturo. At kung ikaw ay madaling mabihag sa mga bagay na panlupa at talagang malililang ka, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas suman ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi tayo dapat maniwala basta-basta na nakikita lang ng ating mga mata. Dapat talaga biblical, nasa banal na kasulatan. Kaya lagi natin paalala, maging palabasa tayo ng Bible. At habang tayo nagbabasa, manalangin tayo sa Diyos na ipaunawa sa atin ang ating pinabasa. Kasi kung tayo lang, hindi natin ito lubusang maintindihan. Pero kapag pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin, maiintindihan natin yung ating binabasa. Di ba? Pag nagbasa tayo, minsan hindi natin maunawaan. Tama po ba? Bakit hindi natin maunawaan? Kasi hindi nabubuksan yung ating isip. Wala yung Holy Spirit. Kaya minsan gagamit ang Diyos ng tagapagturo. Magtatanong mo kay pastor, kay brother. Kasi sa kanya, ibibigay ng Diyos yun para ipaliwanag sa iyo. O gano'n. Kung di man, wala kang mapagtanungan, ang Diyos gagawa ng parang para maintindihan mo yan. Yan. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Inuulit ko, huwag isipin ninyo man na ako'y hangal. Ngunit kung ganoon ang kala ninyo, tatanggapin ko na. Upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko, sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Dahil marami ang nagyayabang tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magyayabang din. Ito yung sinasabi ni Pablo, pinagmayamayabang niya. Nagtsatsaga ako sa mga hangal na iyan. Palibhasa ay matatalino kayo. Pinapagtiisan ninyong kayo'y alipin, sakmalin, pagsamantalahan, maliitin, o sampalin. Kahiya-hiyaman ay aminin kung hindi namin kayang gawin iyan. Kung may makapagyayabang, ako'y makapagyayabang din at ako'y nakapagsasalita tulad ng isang hangalan. Sila ba'y Hebreo? Ako man ay Hebreo rin. Mga Israelita ba sila? Ako rin ay isang Israelita. Pare-pareho lang naman kami. Sabi niyo gano'n. Ninuno ba sila nila si Abraham? Ako gano'n din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo. Kasi sa lahat ng pagkakataon, kilala nila si Pablo na talagang dumanas na matitinding kahirapan kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Ito yung mga dinanas ni Pablo sa kanila na sinasabi niya, ilang ulit siyang nakulong, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabigit sa kamatayan. 5 beses akong kamanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan, at minsan maghapong magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Pero ang tindi nun para siyang patay na lulutang-lutang lang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang
Maaaring mga mababangis na hayop, mga barbaro. Sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat. Madalas siya magpuyat kasi wala siyang matulugan kung minsan o minsan malamig. At minsan talagang kailangan niya magpuyat, naglalakbay siya, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maiwalabal. Yan, yung wala siyang maikumot, pero ginawa na ginawa, ang hirap nun. Minsan naranasan ko din yan, bumabagyo, tapos ay kumot, basa nabasa sa ulan. Wala akong maikakip sa katawan ko Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Pero mo, sa kanyang kahirapan na yon, ang laman ng isip niya ay maglingkod pa rin sa mga tao at sa Diyos. Sa Diyos at sa mga tao. Ganyan ang mga kaisipan ng mga tagapangunan natin sa totoo lang. Marami silang hirap na pinagdadaanan, pero ang isip niyan una, yung iglesia, yung sambahayan ng Diyos. Kung may maghihina, karamay nila ako, at kung may nahulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangan ako'y magyabang, ay pagyayabang ko yung aking kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesus. Purihin siya magpakailanman. Nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinagbabantay ng gobernador na nasa sakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa isang malaking basket at ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makatakas. Pero yun, sarami ng mga gusto pumatay kay Pablo. Ayun, naranasan niya, naliligtas siya, nilagay siya sa basket. Tapos ibinaba siya sa likuran ng pader. Para lang siya makatakas. Tayo wala namang ganun. Nakiligod tayo sa Diyos ngayon, wala namang mapatay sa atin Diba? Walang humahadlang, pero hindi pa rin tayo nagiging tapat sa Diyos. Yun nakalulungkot. Pero sa buhay ni Pablo, ang daming mga hadlang. Talagang buwis-buhay sila na naglilingkod sa Diyos. Hindi lang siya, yung ibang mga apostol, mga disipulo ng panahon na talagang tapat sa ating Panginoong Hesus. Yan, punta na tayo sa 2 Corinthians chapter 12. Yan, ang pangitain at mga pahayag. Yan, ang pangitain at mga pahayag. Noong sa 11, yan, yung si Pablo at ang huwad na mga apostol, sinabi niya na mag-iingat tayo sa mga tagapagturo na ini-entertain din natin. Baka kasi ibang paniniwala ang i-create sa atin. Kaya huwag tayo basta tanggap ng tanggap. Maging palabas na tayo ng Bible at uriin natin yung mga salita na ating pinakikinggan. Pero sa panahon natin ngayon, dapat nga hindi na tayo tagapakinig tagapagturo na tayo Kaya siguro yung mga tagapagturo, dapat talagang mas na tayo, mas mature na tayo ngayon. Nabiverify agad natin kung mali sila. Tama? Kasi matagal na tayo Dapat tayo na yung nagsishare Tayo na yung tinatanggap nila. Okay po ba? Kaya maging palabas tayo ng Bible, tagapakinig, at huwag natin sayangin yung oras na ito tayo nakikinig. Dapat may natututunan tayo. Para may tagapag-share na tayo, hindi na tayo tagapakinig. Para hindi na tayo malinlang ng ibang tagapagturo. Tama? Huwag tayong basta-basta tanggap ng tanggap. Verifyin muna natin sa banal na kasulatan kung tama yung kanilang pinahayag. Yun yung gusto sabihin ni Pablo Baka kasi ibang Jesus yung itanim sa atin Baka may magturo pa na meron Diyos din Baka mali lang pa tayo may Diyos din Diba? Ganon. Pagwakas na babala at mga pagbati ay 12 pa lang na tayo. Ang mga pangitain at mga pahayag. Kailangan kong magmalaki. Karugtong pa ito kanila. Kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito, ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano. Sabi ni Pablo, meron siyang kilalang isang Kristiyano. Ano yung Kristiyano? Ano ibig sabihin ng Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. Tandaan natin ay mga Christian, pag sinabi mo ikaw ay Christian, dapat tagasunod ka ni Kristo. May kilala akong isang Kristiyano, sabi niya, na dinala sa ikatlong langit. Yan, ang dami pala ng langit, ikatlong langit. Ano yung first heaven? Himpapawid. Second heaven, outer space. Third heaven, ito yung sabi ni Pablo, ikatlong langit. Paradise, yan. 14 na taon na ang nakakalipas, hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain. Sabi niya, may kilala akong isang Kristiyano, dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalipas,
Hindi ko lang matiyak kung iyon ay isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang nakakaalam. Inuulit ko, siya ay dinala sa paraiso. Yan sinasabi natin. Third heaven, paradise, paraiso. Sa inyo narinig yung paraiso kay Jesus. Siya magnanakaw sa krus. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Kapag namatay tayo, nasamumula tayo kay Jesus, paradise. Okay? Pag hindi, Lucas 16:19, mundo ng pagdurusa. Okay? Dalawa yun. Mundo ng pagdurusa, tapos paradise. Sabi rin ni Pablo, 2 Corinthians 12, chapter 12, verse 2, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, third heaven. 14 na taon na ang nakakalipas, hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay ng pangyayari. Ang Diyos lamang nakakaalam. Sa 3 verse 3, inuulit ko. Ikatlong langit, inuulit ko. Siya'y dinala sa paraiso. Kaya ikatlong langit na tinutukoy, paradise. 2 Corinthians 12, 2 and 3. Okay? Siya'y dinala sa paraiso at tulad ng sinabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam. At sa tulad ng kanyang sinasabi, inulit niya, nililinaw niya, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kung sa karagdagang kaalaman pa, talong natin sa Diyos, okay? Mag-pray tayo at paunawa sa atin yung ating mga gustong malaman. Lamang ang nakakaalam kung ito nga ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni naman. Ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili, malibang sa aking mga kahinaan. So, sabihin, kung may ipagmamalaki tayo, yun yung mga taong nasa paraiso na. Okay? Yung mga taong naligtas na. Okay? Hindi yung pagmamalaki ka, nandurito ko pa sa mundong ito. Hindi ko pa ligtas. Okay? Yun yung sabi ni Pablo. Kung may pagmamalaki ka, yun yung kahinaan mo na lang. Yung mga gusto mo bang hilingin sa Diyos. Okay? Pinagmamalaki ko ang taong iyon. Sa formula, nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan sa salita at hindi dapat bigkasin naman. Ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmamalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang mga kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugod sa Satanas, upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Ibig sabihin, para hindi siya magmataas sa kanyang sarili, pati siya mayroong kapintasan. Kaya huwag tayo magtaka, bakit tayo may mga kapintasan na lahat ng tao may kapintasan, nobody's perfect. Tama yung kasabihan na yun, walang perfecto. Bakit kaya ako hindi binigyan ng ganito? Bakit siya may ganun, ako wala? Di ba? Kasi nobody's perfect. At binibigay ng Diyos siya para hindi tayo magmalaki. Okay? O, ganun yun. Kaya tandaan niya, bakit wala tayo nung meron yung iba? Bakit siya may ganun? Bakit ako may ganito? Dapat sana wala na lang ako nito. Huwag ka na magtaka. Ang sabi rito, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang manghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Yung mga bagay na nalalaman niya para hindi siya, kasi baka magmataas siya. Uy, nasa akin na lahat, nagpapahayag ang Diyos. Wala pa akong mga sakit at karamdaman. Ang lakas ko pa, tapos ang galing-galing ko pa. Baka kagaya siya ng Satanas magmalaki na. Kasi sa kagandaan ng Satanas, gusto niyang pantayan ng Diyos. Sobrang ganda ni Satanas Kaya yung larawan ng Satanas, yung may sungay, hindi po totoo yung kalokohan yun. Hindi nakakatakot si Satanas. Napakagandang anghel ni Satanas. Siya ang anghel ng napakaganda, kaliwanagan, sabi ng Biblia, sa paglalarawan kay Satanas. Siyang tala. Si Satanas, parang napakaganda niya, perfect na anghel na nilalang ng Diyos. Sa kung titignan, napakaganda niya. Ganon ang pagkakalarawan sa kanya. Yan. Nagsisilbing sugo ni Satanas. Yung na kay Pablo, nakapintasan, ibihintulong ng Diyos yung para hindi siya magmayabang, sabi niya. Pinadala ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Yan. Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas. Yung mga bagay na hindi natin gustong nangyayari sa atin, binibigay yun ni Satanas at hinihintulot yun ng Diyos.
Malalaman natin yan sa Book of Job pag binasa natin. Nag-usap si Satanas at ang Diyos at humihingi ng permiso si Satanas sa Diyos at binibigyan ng pahintulot ng Diyos si Satanas na gawin sa atin. Okay? Sabi naman dito sa 2 Corinthians 12:7, para hindi tayo magmayabang, na hinintulot din ng Diyos yun kay Pablo. Kasi ilang ulit niyang ipinanalangin yung meron siyang bagay na yun, hindi gumaling eh. Pero kapag pinanalangin ni Pablo yung may sakit, gumagaling eh. Nakabuhay nga siya ng patay eh. Sa pag pinag-aralan natin yung sistema ng paglilingkod niya eh, may nabuhay siyang patay eh. Tapos nakapagpagaling siya ng mga lumpo, ng mga nakapagpalaya siya ng masamang espiritu. Pero yung sarili niya, hindi niya mapagaling. Hindi niya mawala yung bagay na pinitulot sa kanya ng Diyos para hindi siya magmayabang. 8, 3 beses kung idinalangin sa Panginoon na alisin ito. O kita nyo, pinagpe-pray niya. Kaya huwag kayo magtaka, bakit si Pastor nagpe-pray ng mga member? Ba't kayo yung sarili niya hindi niya ipag-pray? Dapat natakawa kayo. Huwag kayo magtaka, si Pablo rin naman. Si Pablo makapangyarihan na apostol ni Kristo. Sila Peter, makapangyarihan nyo na may mga gift of healing. May mga gift na nagmimilagro, naghihimala. At sila may mga kapansanan. Di ba? Napapansin nyo ba? Bakit si Pablo pala, si Pastor pag-pray na pagpalain kami, pagbat siya, hindi siya pag-pray, pagpalain siya. Di ba? May siya gano'n, naisip natin eh. Okay, magtaka, gano'n din si Pablo. Kaya sinasabi niya, iyon ay nitulot ng Diyos para hindi tayo magyabang. Kasi kapag perfect na siya, ano pa? Magmamayabang na siya. Tama? Ganun din tayo. Kaya manatili tayo humble. Yun yung dahilan kaya dapat tayo magpakumbaba. Kasi meron tayong troso sa ating mga mata. Okay? Kaya yung mga bagay na dapat nating maintindihan, itanim natin sa isip at puso para hindi natin maalala, hindi tayo magtaka. Sabi niya rito, 2 Corinthians 12:8, 3 beses kong idinalangin. So, ibig sabihin, pinag-pray niya ito sa Panginoon na alisin ito. Hindi ko alam kung ano yung sakit na ito, walang binanggit dito eh. Pero yung mga eksperto, mga nag-aaral sa mga magagaling sa teaching, alam nila ito. Ako, hindi ako magbibigkas kung anong sakit ito. Walang binanggit dito eh. Pero meron si Pablo sakit sa kanyang katawan na gusto niyang mawala sa kanya. Na 3 beses niyang ipinag-pray, hindi nawala. Pero kapag ang ibang tao pinag-pray niya, gumagaling. Okay? Kaya lang yung kanya, hindi niya mawala at naiintindihan niya yung, para hindi ako magmayabang, sabi niya. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya nagtataka siya, Lord, bakit ganun? Dinalangin ko sa'yo 3 beses ito, parang ganito si Pablo. Bigla na lang sumagi sa isip niya, binigyan siya ng kaisipan ng Diyos. Ganito ang kanyang sagot. Kasi ganun ang Diyos eh. Ipaunawa sa iyo kung bakit ganun yung sitwasyon mo. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Yung pala ang ibig niyang ipaliwanag. Kaya sabi ni Pablo, ang dapat niyang ipinagmamalaki, ang dapat nating ipagmalaki yung mga kahinaan natin. Kasi yun yung kung bakit mas lahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ganoon din sa buhay niya. Kasi bakit? Sa oras na siya'y nananalangin, sa Diyos tinutugon siya nito. Ganoon din tayo. Kapag tayo may mga mabibigat na suliranin sa ating buhay, kapag tayo dumadalangin sa Diyos, nadarama natin yung pag-ibig ng Diyos, yung kapangyarihan niya, at tinutugon niya tayo. Bagamat yung mga pangangailangan natin na gusto natin mawala ay naririyak pa rin. Binibigyan niya tayo ng lubos na kagalakan sa ating mga puso. Amen po ba? Nagkakaroon tayo ng kagalakan. At hindi lang yun, napapanatag yung isip natin at nalalaman natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Na bagamat may mga problema pa rin tayo na hindi nawawala sa ating buhay. Tama po ba? Yung kagalakan ng doon. Amen? Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina. Kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen. Yan. Kaya kapag sobra ang pagdurusa ni Pablo, yung lugmok siya sa problema, sa mga suliranin, kasi marami umuusig sa kanya eh. Wala pa siyang pera, gugutom pa siya. Tapos naglalakbay lang siya sa pagod, uhaw, gutom. Ano pa, may mga humahunting sa kanya. Papatayin siya. Sa oras na siya'y durog na
durog, lalo siyang lumalakas dahil panayam niya ang Diyos at nararanasan niya yung kabutihan ng Diyos. Ako'y nag-aasal hangal, ngunit kayo ay nagtulak sa aking gumawa niyon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin, dahil kahit na wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuhuli sa magagaling na apostol na iyan. Yung pala yung kanina tinutukoy niya, yung mga ibang tagapagturo. Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamanghamanghang bagay. Ito yung sinasabi natin kanina. Nakakagawa siya ng himala, pero yung sarili niya hindi niya mapagaling. Kasi pinitulot ng Diyos yung para manatili siya na laging sumasampalataya at nananangan lang sa Diyos. Kasi wala siyang kayang gawin kundi ang Diyos. Yun dun sa buhay natin. Pinitulot ng Diyos yan para hanapin natin ng Diyos at laging isipin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Ganon. Paano nakalamang sa inyo ang ibang mga iglesia? Hindi sila nakalamang. Liban sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit anong tulong. Ipagpatawad ninyo iyon ay isang pagkukulang. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan at hindi ako naging pabigat sa inyo. Kayo ang nais ko, hindi ang inyong ari-arian. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa anak at hindi ang mga anak para sa magulang. Tingin niyo yun? Mali pala yung pinag-aaral natin yung anak para makaraos tayo sa hirap. Tama. Kaya tandaan natin nagkaroon tayo ng kaalaman dito. Hindi yung anak natin ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Tandaan natin. Yan Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Kaya mali yung paniniwala natin pala. Pinag-aaral natin yung anak natin, tinuturuan natin yung mga anak natin para buhayin tayo. Hindi ganon. Hindi ganon. Dapat tayo pala ang bubuhay sa ating mga anak at bahala na lang sila. Kung suklihan nila yung mga kabutihan natin pagdating ng panahon, kaya palakihin natin sa turo ng Panginoon ang ating mga anak para maging totoo. Magpakinabangan natin sila pagdating ng panahon. Okay? Kaya yun mali yung paniniwala, pinag-aaral mo, pinag-inubuhay mo yung anak mo para pagdating ng panahon, ihaong ka sa hirap. Mali, baliktad yun. Dapat hayaan natin, palakihin natin ang magulang sa salita ng Diyos. Kaya pagdating ng panahon, hindi rin nila tayo pababayaan. At ikaliligaya kong gugugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Dahil ba sa kayo'y minahal ko ng labis, kaya kaunti ang pagmamahal ninyo sa akin. Alam niyo, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at nandaraya lamang sa inyo. Bakit? Pinagsasamantala ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga isinugo ko riyan? Pinag-usapan ko si Tito na pumunta riyan at pinasama ko. Global na yata to. Amen. Yan. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa iisang Espiritu at iisa ang aming pamamaraan? Yan ang kapitan mo ng battery, Brother Joshua. Akala ba ninyo ipinagtatanggol namin ang aming sarili? Hindi. Nagsasalita kami sa harapan ng Diyos ayon sa kalooban ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti ninyo. Nangangamba ako baka pagpunta ko riyan ay may makita ako sa inyong hindi ko magustuhan. At kayo man ay may makita sa aking hindi ninyo magustuhan. Baka matagpuan ko'y pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas at kaguluhan. Dapat sa mga Christian wala na rito Pag-iinggitan, pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan. Kasi tinasabi ni Pablo, baka mamaya may maabutan akong ganyan dyan, hindi dapat ninyo yung ginagawa. Ano yun? Pag-aaway-away, pag-iinggitan, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagchichismisan, pagmamataas, at kaguluhan. Nangangamba ako na pagpunta kong muli riyan, hiyain ako ng aking Diyos sa harap ninyo. Kasi baka makita niyo yung gano'n, hindi natuto. Kaya makinig tayong maigi at isa-isip sa puso yung ating pinakikinggan. Ang karumihan, pakikiapid at kahalayang, hindi ba ninyo pinagsisihan, tinalikuran? Yan. Tandaan natin yun, yung mga bagay na yan na dapat wala na sa atin. Kagaya ng sinasabi ni Pablo sa iglesia sa mga taga-Corinto. Ulitin lang natin yung kanina.
Sino ba yung dapat bumuhay sa atin? Yung mga anak ba? Magulang. Hindi. Dapat tayo mga magulang, binubuhay natin yung mga anak, sila dapat pinag-aaral, pinakakain natin, binibigay ang lahat. Hindi para pagdating ng panahon, tayo naman yung bubuhayin nila, hindi. Para iaawat sa hirap, hindi. Hayaan natin sila na gawin na lang yun bilang pasasalamat nila sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? Palakihin natin ang ating mga anak sa panutunan ng Diyos. Kasi ang Diyos walang ibang tuturo kundi yung tama at mabuti. Huwag natin din i-spoil din yung mga anak natin. Kasi kapag binigay natin lahat ng gusto nila, baka hindi na sila sumunod sa Diyos. Sa atin lang sila susunod. At kinalaunan, baka sipa-sipain na lang nila tayo pagdating ng panahon. Kaya turo natin yung salita ng Diyos sa kanila. Masakit ang salita ng Diyos, kaya kailangan natin ituro. Okay? Tapusin na natin siya sa pangwakas na babala at pagbati. 2 Corinthians chapter 13 para maka-move na tayo sa Galatia na sa susunod na linggo. Okay? Pangwakas na babala at pangapagbati. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ibig sabihin, nakapunta po siya ng pangatlo sa taga-Corinto. Sumulat pa siya. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sa atin din naman sa iglesia, kailangan yon. Pag may mga nagsusumbong, hindi tayo dapat muna mag-action dyan. Kailangan may mag-meeting, magkakausap muna para mapatunayan ng 1 o 2. Ngayon, ako'y malayo. Inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa. Ang sinasabi ko noong pangalawang dalaw ko, hindi ako mag-atubaling parusahan sila pagdating ko riyan. Sa iglesia nila, ganun ang sistema. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Si Jesus ay makapangyarihan, sabi niya, sa pamamagitan niya. Kaya kasi mahina, nakipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin. Ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Yan, ay ngayon. Sa ating buhay din naman, sa kanila, sabi ni Pablo, suriin ninyo kung nasa inyo si Jesus. Sa atin din. Lagi natin suriin si Jesus kung nasa sa atin. Ano yung katibayan na nasa atin si Jesus? Una, ano yung katibayan na nasa atin si Jesus? Ayan, namumunga. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino pang may pag-isa kay Kristo ay silang bago, nilalang. Okay, dapat may pagbabago. Kaya sabi ng Rudolph, namumunga. Ang pamumunga, yung pagbabago yun. Dapat may nagbabago ka. Yung mga dati mong ginagawa, hindi na yun ang ginagawa mo. May pagbabago ka na sa buhay mo. At yun, dapat suriin natin yung palagi sa ating buhay. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasin kami tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit lumitaw na kami mali. Yan. Dinadalangin ni Pablo na yung iglesia taga-Corinto na huwag gumawa ng masama. Parang kaming mga taga-panguna, Lord, tulungan niyo yung iglesia namin, yung mga members, mga leaders, na huwag makagawa ng masama. Hindi para palabasin mabuti kami, kasi kami rin naman ay talagang hindi kalugod-lugod sa Diyos. May kanya-kanya tayong mga ginagawang hindi natin alam. Pero ganun pa man, patuloy natin idalangin ang bawat isa, kagaya ni Pablo. Namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasin kami tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti, kahit lumitaw na kami mali. Sapagkat hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan. Wala kami magagawa kundi tanggapin ito. Kami nagagalak na maging mahihina kung kayo naman ay lalakas. Kaya dinadalangin namin, kayo'y maging galak. Wala kasing ibang nais si Pablo na talagang yung mga miyembro niya, yung iglesia niya, ay talagang mapabuti. Para mga tagapamuno sa iglesia, sa mga leaders, walang ibang dinadalangin yan kundi yung mga miyembro lumago, na maging maayos yung relasyon sa Diyos, sa ikapakanan ninyo lahat. Yun ang mga nais ng mga pinuno natin sa totoo lang. Kami nagagalak na maging mahina kung kayo man ay lalakas. Kaya idinadalangin rin namin kayo maging ganap.
Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan upang sa aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito ibinigay sa akin para sa ikatitibay, hindi para sa ikasisira ninyo. Yung kanyang katungkulan para sa ikatitibay kasi yun, hindi naman sa ikasisira. Kaya patuloy siya nagpapaalala sa iglesia. Kaya kami rin naman, mga tagapanguna, walang tigil sa pagpapaalala at pagtuturo ng mga salita ng Diyos para maging matibay ang lahat. Mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayo, isa sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Kaya sa lahat ng pagkakataon, sabi ni Pablo, pakiusap, sundin ninyo ang payo ko. Kasi para sa inyo lahat yun. Sa atin din naman, yung mga pinapayo ng ating mga tagapamuna, lagi nating sundin kasi para sa atin yun. Magbatihan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesia. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng Panginoon Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-isama ng Espiritu Santo. Yan, ito yung sulat ni Pablo sa 2 Korinto. Ito yung magbatian kayo. Ito yung isa sa mga favorite verse ibang sekta. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesia. Yan, iglesia. Sa lahat ng kapatid sa iglesia, sa lahat sa church. Naway sumainyo ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at pag-isama ng Espiritu Santo. Pero balikan natin iglesia. Ano ba iglesia na tinatawag? Sa ating mga napag-aralan mga nakaraan. Para malinaw. Kasi ito yung yung verse ng favorite verse ng ibang Yan, pamumuno. Iglesia. Pamumuhay ulo si Kristo, tayo ang katawan. So ibig sabihin ang iglesia, hindi yung tatak ng simbahan. Hindi yung reliyon. Tayo na mga tao. Yan Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayo ng lahat ng iglesia, yung mga tao. Ibig sabihin, ang iglesia, yung mga tao, tumanggap kay Kristo bilang ulo nila. At sila ay naging parte ng katawan. Mga taong nakipag-isa kay Kristo, 2 Corinthians 5:17. Mga taong nakipag-isa kay Kristo, tumanggap kay Kristo sa buhay nila na bilang Hari, Panginoon at Diyos, bilang ulo. Pag sinabi mong bilang ulo, si Kristo ang nasusunod. Kasi sa ulo natin, hindi rin yung utak. Kaya dapat sa isip mo, nandiyan yung paghahari ni Kristo. At sa puso mo, nandiyan ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kasi ang banal na Espiritu, naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu. Paano makikisama sa iyo yung Holy Spirit? Espiritu, Santo, malaking capital letter E na tumutukoy sa banal na Espiritu. Pag nagbasa kayo ng Bible, pag nakita niyo yung capital yung Espiritu, capital letter S, ibig sabihin o pag English letter S, malaking titik, Holy Spirit yun. Pag maliit na titik, Espiritu lang ng tao, kaya evil spirit. Yan. Pag malaking titik, ibig sabihin, Holy Spirit tinutukoy, Diyos Espiritu Santo yun. Pakikisama ng Espiritu Santo. Nakukuha yan pagka tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Diyos ng buhay natin, pinadadala ng Ama ang banal na Espiritu sa ating mga puso bilang tatak ng ating kaligtasan. Kaya napakahalaga ng Holy Spirit. Yan yung nagiging katibayan na tayo yung mga iglesia na. Okay, iglesia na pinaghaharian ni Kristo sa ating buhay. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya ang tawag doon, bagong nilalang. Born again, na tinatawag. Bagong nilalang. The old has gone, the new is come. Yan, tama ba? Tama ba yung English natin? Baka mali yung grammar natin. Baka ma-correct tayo ni Brother Joshua. Okay? Yan. Tayo tinatawag ng mga born again, Kristiyana. Ayun ang tinatawag na iglesia. Tunay na mga Kristiyano. Born again, hindi relihiyon. Okay, ulitin ko lang. Ang born again, hindi relihiyon. Ito ay personal na relasyon sa Panginoon. Bakit? Ito ang mga taong tumanggap kay Jesus na nagbago sa kanilang buhay. Kaya 2 Corinthians 5:17, ang sino bang nakipag-isa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Kaya tayo mga Kristiyano dapat may pagbabago. Wala na yung dating pagkatao at dapat napalitan na ng bago.
Okay? Magpatiyag kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayo ng lahat ng mga kapatid ng Iglesia. Nawa sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, Panginoong Heso Kristo meron laging at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ayan. Okay? Kaya laging ganun ang mababasa natin sa Bible. Tandaan natin. Iglesia, pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Okay? Ito yung mga taong tumanggap sa paghahari ng ating Panginoong Hesus na tumanggap sa banal na Espiritu sa kanyang puso. Ayan, kasi yung Holy Spirit, yan yung magbabago sa buhay natin. Kasi tayo, hindi natin magagawang baguhin yung sarili natin. Kahit pa, mangako pa tayo pagka New Year's resolution, hindi na ako gagawa ng masama, hindi na ako magmumura, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom ng alak. Okay? Lagi na ako mag-church pag Sunday. Alpak yan, sigurado dito totoo yan. Mag-pray mo na lang, Lord, mag-pray ka. Pag New Year, o kaya kahit ngayon din, Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, talagang hindi ko kayang magbago, talagang lahat ng bagay na gawin ko, palpak, masama, talaga, Panginoon, wala akong ipinangakong ginawa ko. Kayo na pong bahala. Baguhin mo ako sa pangalan ni Jesus. Yan, pamamagitan nun, ang Panginoon ay babaguhin tayo. Amen po ba? Yan, manampalataya tayo na talagang babaguhin tayo ng Diyos sa ating mga buhay, hilingin lang natin. Okay? Wala ba yung mga kapatiran natin, ha? Mukhang napasarap yung kanilang mga tulog. Si Nanay Lina, kamusta? Okay naman, magpapadala, magbibis na. Okay. Kaya pa ba Galatia 1? Kaya pa siguro, wala pa naman sila eh. Okay, Galatia 1. Galatia na. Wala kay Pablo na hinirang na apostol. Hindi ng tao. Reading verse lang tayo. Reading Bible, reading tayo ngayon eh. Hindi ng tao. Hinirang si Apostol Pablo ng Diyos. Hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi si Yesu Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kung bumabati sa mga iglesia sa Galatia. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon Heso Kristo. Yan. Inilagay ni Heso Kristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ng Diyos magpakailanman. Yan. Inilagay ni Yesu Kristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos, ipadala si Kristo upang ipadala sa ating kasalanan, upang mahango, matanggal tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Kaya tawag sa atin, tayo mga lahing pinili. Group. 1 Peter 2:9, grupo ng mahalikang pari, sanggon siyang nakalaan upang magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Mga bayang pag-aari ng Diyos, hinamo sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaluwalhagan. Kaya sabi rito ng Galatians 1:4, inalay ni Hesus Kristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Kaya tayo, mga born-again Christian na tinatawag Iglesia na tinatawag. Ibig sabihin, Iglesia, hinango sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Bayang pag-aari ng Diyos. Tandaan niya na, kaya ang mga iglesia, mga born-again Christian, mga Kristiyanong totoo, may pagbabago. May pagbabago, kaya suriin, sabi ni Pablo sa ating mga tinalakay, suriin natin ang ating sarili. Kaya tayo, suriin natin ang ating sarili kung may pagbabago na tayo. Kasi baka mamaya hindi pa tayo iglesia. Hindi pa talaga natin totoo tinanggap si Jesus. Wala pa tayong pagbabago, ganun pa rin. Tandaan nyo ang tunay na iglesia, ang ibig sabihin, hinango sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Mga bahayang pag-aari na ng Diyos ngayon. Yan, mga nabubuhay, ulo na si Kristo, tayo na katawan, iglesia. Okay? Ano yung sabihin ng iglesia? Mga hinango sa kadiliman. Hinango ng Diyos sa kadiliman kasi pinadala ng Diyos si Jesus sa krus para mamatay. Hugasan yung kasalanan, bayaran. Iglesia. Ang ibig sabihin, ano?
Hinako sa kadiliman, patungo sa kanyang kahanga-hanga kaliwanagan. Ibig sabihin ngayon, bayang pag-aari na ng Diyos. Okay? Ano yung Iglesia? Hinako sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Ang mga born again na tinatawag, mga buhay na nagbabago. Kaya ang pinaka-pruweba ng pagiging Kristiyano, may pagbabago talaga. Kasi nakipag-isa na kay Kristo. Kasi Iglesia na. Kasi born again Christian na. Okay? Pero kapag tinawag mong Kristiyano ka, may pagbabago ka talaga. Pag wala, hindi Kristiyano yun. Mga nagkikristiyano-kristyanuhan lang. Yun yung talagang totoo. Galatia. Basahin natin yung panimula ng Galatia. Kung ano yung... Nang maipangaral ang magandang balita, basahin natin yung panimula. Tungkol kay Jesus at matanggap ito ng mga hintil, lumitaw ang katanungan kung ang isang hintil ba na nananalig kay Kristo ay dapat pampaalipin sa kautusan ni Moses, ayon kay Pablo, ay hindi na dapat, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkakaroon siya ng buhay kay Kristo. Dahil sa pananalig kay Kristo, pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Subalit sa mga iglesia sa Galatia, isang lalawigan ng Romano sa Asia. Yung Galatia, isang lalawigan ng Romano sa Asia Minor. Ay may mga sumasalungat kay Pablo at nagtuturong kailangan pang pasakop ang tao sa kautusan ni Moises upang mapawalang sala sa harap ng Diyos. Ang layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia ay ang manumbalik sa tunay na pananampalataya ang mga nadaya ng maling turong ito. Nagsimula si Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karapatang matawag na Apostol ni Jesucristo. Binigyan niya ng diin na ang pagkatawag sa kanya bilang apostol ay buhat sa Diyos at hindi sa tao, at ang kanyang misyon ay sa mga hintil. Pagkatapos nito, ipiniliwanag niya sa pamamagitan ng pananampalatayang magiging kalugod-lugod sa Diyos ang tao. Sa huling kabanata ay pinakita ni Pablo na ang pamumuhay Kristiyano ay bunga ng pag-ibig na nagmumula sa pananalig kay Kristo. So, ibig sabihin, ang pagiging Christian ay tungkol sa pananalig kay Jesus Christ. Okay? At sabi niya sa Galatia, sinasabi niya doon na yung mga taga-Galatia naniniwala sa mga turong, kailangan pang pasakop sa kautusan yung mga tao noon. Yun yung taba para sa Diyos. Sabi ni Pablo, hindi na dapat. Kailangan manalig ka kay Jesus Christ. Okay? Ano ang ibig sabihin niya sa mababaw na kapaliwanagan? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming tao, ano ba ang kautusan? Masama o mabuti? Mabuti ang kautusan. Ngayon, ang paniniwala ng mga relihiyon, karamihan, na gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Tama? Ganon ang paniniwala ng mga relihiyon. Mali yun. Hindi tayo kasi naliligtas sa paggawa natin ng mabuti. Yung kautusan kasi mabuti, ang iniisip nila, sundin mo yung kautusan, maliligtas ka na. Yun yung paniniwala nila. Sabi ni Pablo, hindi ganon, mali. Kailangan mong sumampalataya kay Jesus. Kasi John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kahit napakabuti pa lang yung ginawa, kung hindi ka dadaan kay Jesus Christ, hindi ka pa rin maliligtas. Okay? Kasi si Kristo nga ang daan. Kailangan mo kasing maging bagong nilalang. Mawala yung dati mong pagkatao. At hindi mo pwedeng baguhin yung sarili mo, gamit yung sarili mo. Bakit? Kasi ikaw ay makasalanan din. Hindi mo pwedeng hugasan ng kasalanan ang kasalanan. Kailangan hugasan ang kasalanan ng isang dugong banal na namatay sa krus at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Ayun ang sinasabi ni Pablo. Kaya hindi mo kailangan sumunod sa kautusan para maligtas. Pero hindi masama ang kautusan, mabuti yun. Yun nga lang, hindi yun ipinadala ng Diyos para maligtas ang tao. Ngayon, anong tungkulin ng kautusan? Sino nakakaalam? Paalam sa tao. Amen. Ang tungkulin lang ng kautusan ni Moses o 10 utos, yung 10 commandments o lahat ng utos ng Diyos, ang tungkulin niya ay para i-verify ang kasalanan. Malaman natin na yung kasalanan ay masama. Yung mga bagay na labag doon ay masama.
Kaya nagkaroon ng batas, okay? Kasi noon, hindi mo alam kung ano yung masama o yung wala yung kautusan, kaya lahat pwede mo gawin. Okay? Pero nagkaroon ng kautusan, uy, masama pala yung pumatay, bawal pala yun. Ay, masama pala mga lunya, bawal pala yun. Noon, hindi nila alam masama yun, walang kautusan. Pero pag ginawa mo yung kautusan na hindi yun ang magiging dahilan ng pagkaligtas mo. Bakit? Kasi wala namang makakagawa nun. Hindi mo pwedeng hugasan ng masama ang masama. Okay? Yung sarili mong masama, hindi mo pwedeng hugasan ng sarili mong masama yan. Kailangan hugasan niya ng isang banal na dugo na magbubuhay sa krus. At walang iba kundi si Jesus. Yun yung sinasabi ni Pablo sa Galatia. Okay? Hindi kayo maliligtas sa kautusan, sabi niya ron. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, doon tayo nalilinis sa dugo niya na banal. Okay? Maiiharap niya tayo sa Ama. Hindi kasi tayo pwede pumarap sa Ama diretso. Kasi makasalanan tayo, banal ang Diyos. Kaya kailangan natin si Jesus Christ para maging damit. Para pag tinignan tayo ng Ama, ang tingin sa atin, kuwari, si Neron, kaya sinuot niya si Jesus Christ sa buhay niya, tinanggap niya, naging damit niya. Ang tingin niya kay Neron, si Jesus. Oy, aking anak na, tuturing ka ng anak ni Jesus Christ. Nakapaloob kasi si Neron kay Jesus Christ. So, si Jesus bilang damit. Yun yun. Kaya tingin niya sa kay Neron, Jesus. Kaya tatanggapin niya bilang anak niya. Ganoon. Pero ikaw, hindi ka pwedeng umarap sa Ama, hindi ka niya kaluluguran. Ikaw lang. Kaya hindi mo pwedeng gawin yung mabuti sa sarili mo. Kasi hindi ka pa rin magiging mabuti nun. Kailangan natin si Kristo. Yan. Kaya, para ka maging mabuti, kailangan mo tanggapin sa buhay mo si Kristo, yung paghahari niya. Kaya, pansinin mo, kapag hindi mo talaga totally tinanggap si Kristo, walang pagbabago yung buhay mo, ganun pa rin. Paulit-ulit, doon pa rin. Hindi ka man lang mag-confess, parang natural lang sa iyo magkasala. Yan. Pero kapag tinanggap mo sa buhay mo si Jesus Christ, meron ka na talagang bagay na nararamdaman sa buhay mo na parang hindi ka makawala. Na parang tingin mo sa sarili mo, lagi may nagbabantay sa akin, di ba? Kahit wala naman. Parang takot na takot ka gumawa ng pagkakasala. Sa totoo lang. At makagawa ka ng kahit katitig lang, alam mo, guilty ka, Lord. Hindi pwedeng hindi ka mag-confess. Pero kapag hindi mo nararamdaman niya, mag-isip kang maigi. Baka wala sa iyo yung banal na Espiritu. Amen? Ayan yun. Kaya sabi ng Bible, wala makikipaghiwalay sa akin, sa inyo sa akin. Ang kamatayan, ang paghukom, ang mga anghel, wala. Kasi once na tinanggap mo si Jesus Christ, talagang i-conquer niya yung buong mong pagkatao. Kaya dapat totoo yun. Kaya dapat meron kang pruweba sa buhay mo. Ang pruweba niyan, talagang nagiging bago ka sa buhay mo. Araw-araw, may nakikita kang pagbabago. Yung nagle-level up ka. Yun yung mga totoo talaga tumanggap sa Diyos. May pagbabago, araw-araw yan. Bagamat hindi ko perfecto, kagaya ni Pablo, kanina binasa natin. 3 beses kong dinalangin sa Diyos. Hindi nawala. Kasi ang sagot ng Diyos sa kanya, sapat yung mga pagpapala ko sa iyo para mas lalo mo kong takilain. Diba? Kasi siya man, may kapintasan sa sarili niya. Kagaya din natin siya. Minsan, nagkakasala din. At hindi lang yun, may karamdaman din siya. Pinagpe-pray niya iba, gumagaling. Pero siya, sabi niya, meron ako sa aking sariling dala-dala. 3 beses kong dinalangin. Hindi nawala. Kaya huwag na tayo magtaka. Si Pastor, pag-pray sa iba, pagpalain, buhay niya, hindi rin nagpapala. Yung Pablo rin naman, mas makapangyarihan kumpara sa amin. Kaya huwag tayo magtaka kasi sapat ang pagpapala ng Diyos na binibigay sa atin. Kaya huwag kayo atubili pa rin magpag-pray kay Pastor. Manampalataya kayo hindi kay Pastor, sa Diyos. Naniniwala kayo sa mga Pastor dahil nananampalataya kayo sa Diyos. Yung katibayan doon. Yun. Kaya titignan mo yung mga lingkod ng Diyos, si Jesus, hindi yung siya mismo. Okay? Dahil naniniwala ka sa Diyos, ginagalang at sinusunod mo yung mga namumuno sa'yo. Yun yun. At kagaya nila Pablo, hindi dapat wala na sa kanilang nagpalalangin din. Diba? Wala na mga lumpong gumaling. Kasi may kapintasan siya. Bakit kaya si Pablo hindi niya pag-pray yun? Sabi niya, pinag-pray niya, kaya lang hindi talaga nawawala Diba? Galing yun. Kaya yung mga taga-Galatia, ang gustong sabihin ni Pablo, ituwid yung kanilang mga turo, yung mga maling paniniwala nila. Na akala kasi nila, porking gumagawa sila ng mabuti, maliligtas na sila. Sumusunod sila sa kautusan, sa panuntunan ng kautusan ni Moses.
sa mga relihiyon nila, maliligtas na sila. Hindi. Ito ay galing sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya Galatians chapter 1. Okay? At ang tunay na magandang balita. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na mabuhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sino mong maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Pero inyo na, sabi niya, sumpain ninyo kahit anghel, sino man, na mangaral ng magandang balita na iba sa nilalaman ng banal na kasulatan. Okay? Kaya magbasa tayo ng Bible. Pag may narinig kayo nangaral sa inyong wala dito sa Bible, na iba sa pinangaral ng mga nangangaral na apostol na nababasa sa Bible, kahit anghel pa yun, sumpain natin. Huwag natin pakinggan, paniwalaan. Kaya lang kung may dala ng grocery yan. Pumunta ko sa bahay mo. May dalang magpapala. Tapos alam mo ba si Jesus napakabait? Di ba? Napakabait ni Jesus eh. Alam mo ba, kailangan mabuti ka lang tao para maligtas. Tapos ito nga, binibigay ng iglesia namin para may pangangailangan kayo, magandang damit yan, kasi sa'yo yan. Paano na gagawin mo nun? Di ba? Ayun sinasabi ni Pablo. Kahit na ano pang mabubuting bagay ang mapala mo sa kanila, kahit scholarship pa ng anak mo yan, kahit ikayayaman mo pa yan, kung ikapapahamak ng kaluluwa mo, huwag mong paniwalaan yun. Alam mo ba? Alam mo mahalaga yung kayamanan sa mundo o mapahamak ka sa impyerno? Oh. Pareho hindi mahalaga yun. Okay? Okay. Huwag natin piliin pareho. Okay? Huwag natin piliin yung kayamanan na mapapahamak ka rin na lang sa impyerno. Okay? Piliin natin. Di ba magdusa ka ng hirap sa mundong ito? Okay? Kung makakasama mo naman pagdating ng panahon ng ating Panginoong Jesus. Okay? Napakaganda na. Yun ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa atin. Okay? Yan. Kapag iba pinangangaral, sabi doon, kahit nakita mo ba yung anghel, lumilipad, may pakpak, yung sa langit, halimbawa lang to baka hanapin nyo sa Bible, bumaba at nagsabi, si Jesus, andiyan dyan sa kabilang bahay. Oh. Paniniwalaan mo yun, anghel yung galing langit o si Jesus, hintayin mo, wait ka lang, kakatok sa'yo dyan mamaya. Maniniwala ka doon. Kasi ito nga, may pinauna na sa'yo, bit-bit mga pangangailangan nyo. Panghel yun, lumilipad. Galing sa bubungan nyo, halimbawa. Ano yun? May anghel, lumilipad. May dalang grocery, isang sakong grocery. Tapos, hintayin mo si Jesus Christ dyan, wait lang, kakatok sa'yo. Pag sabi doon, huwag mong paniniwalaan. Ano sabi ng Bible tungkol doon? Walang nakakaalam ng pagdating at oras. Parang magsumpong ng sakit ng tiyan ng babaeng mga anak. Kaya kahit anghel pa yun, nagsabi sa iyo si Jesus, kakatok sa iyo dyan, nasa kabilang bahay lang, ikaw na susunod, may dala nga sa iyo, huwag paniniwalaan yun. Kasi hindi pa nga anghel eh. Tao pa lang eh. Kung magdala sa ating pagpapala, tapos na tayo eh. Di ba? Dahil pumunta sa bahay natin, maganda yung suot, nakangiti. Amos, iba pala. Kahit iba ba yung i-entertain natin eh. Tama? Sino na yung nakatanggi dyan ng mga ganyan? Nasubukan nyo ng tumanggi. Wala pa naman siguro nangyayari sa inyong gano'n. No? Yung tumanggi ka talaga sa pagpapalang binibigay nila. Tama, kung magawa natin yung purihin ng Diyos. Kasi mahirap yun. Wala naman nakakakita eh. Wala naman si brother, si sister eh, di ba? Kaya dapat maging tapat tayo sa Panginoon. Wala mo nakakakita pero alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang makakapagtago sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos natin, omniscient. God, lahat alam. Walang hindi alam. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. May bilisan natin. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap kong magbigay lugod sa tao. Hindi kung iyan ang talagang hangad ko. Hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kasi kung gusto niyang maparaman, sana hindi na siya naglingkod kay Kristo. Tinuloy niya nila yung katungkulan niya. Maganda yung katungkulan niya noon eh. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balita na pinangaral ko ay hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuturo sa akin ng sinumang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung kasi ibang klase si Pablo nung tinawag ni Jesus eh. Tama? Hindi siya tinuruan ng mga disipulo eh.
Di ba? Naka-encounter niya talaga si Jesus at nabulag siya. At sa kanyang pagkabulag, maaaring na kinakausap siya ni Jesus dyan sa panaginip o sa pakitain, hindi na binanggit sa Bible. Sa 3 araw na siyang nabulag, maraming mga nangyari nun habang siya'y bulag. Malamang kausap niya si Jesus na sa pakitain o talagang nagpakita sa kanya sa sitwasyon na yun. Kaya paggising niya, grabe yung mga, dati pa siyang biyasa sa kautusan. Dahil Pariseo si Pablo pari siya Isa siyang Pariseo Biyasa sa kautusan, mga Pariseo. Alam niya yung kautusan ni Moses. Kaya nung nakilala niya si Cristo, na-born again siya. Punong-puno ng karunungan yung kanyang isip. Tapos na-born again pa siya sa puso't isip ni Jesus. Di ba? Grabe yun. Talagang lakas loob siya nun. Napatunayan niya yung kautusan na yung pangako kasi yun yung Old Testament, pangako ng Diyos yun Revelasyon na si Jesus Christ yung tinutukoy nun Yung nalaman yung yung pala, hindi niya kasi maunawaan yun Kaya pininindigan niya yung paniniwala niya, hinahanap niya yung mga Christian. Pero nung na-encounter niya si Jesus, siguro pinaunawa sa kanya yung kautusan At na-reveal na si Kristo pala yung kautusan. Ito pala yung katotohanan, kaya buong tapang niyang ipinangaral ni Pablo yun. Yan. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noong bilang tagasugid na kaalin ng relihiyon. Kasi pinapatay niya yung mga Kristiyano nung panahon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Si Stephen, sa napatay niya. Siya yung leader no na nagpatay kay Stephen. Sa relihiyong iyon. Relihiyong iyon. Religare. Total, our broken relationship to God. Sa English, religion. Ano yung sabihin ng religion? Total, our broken relationship to God. Sa Tagalog yun, Sister Sophia. Total, our broken pagdugtungin, pagtaliin. Yung broken, nasirang relasyon sa Diyos. Di ba yung nagkasala sila Eva at Adan? Nasira yung relasyon. Nalumaya sila sa gali ng bitin. Dudugtong ng religion yun. Yan. Ayun ang relihiyon, ang trabaho pagdugtungin. Kaya lang, sa relihiyon iyon, ako'y naging masugid na higit na maraming Hudyong kasing edad ko. Sa relihiyon na yun. Kasi Pariseo siya Sa relihiyon iyon, naging masugid siya, tagasunod. Kaya yung mga Christian, nung mali yung paniniwala niyo, patayin niya yun. Naging siya, parang talagang matindi yung kanyang paninindigan. Ibig sabihin ng relihiyon, pagdudugtong ng naputol na relasyon sa Diyos. Yan. Kaya pagka may relihiyon ka, ibig sabihin, halimbawa ito, kung sakali lang, hindi naman kasi relihiyon to Yung relihiyon na kinaaniba mo, ang trabaho nun idugdug yung relasyon mo. Kaya lang bakit nagiging mali? Yung relihiyon na kinaaniban mo, dahil hindi niya madugtong yung relasyon mo sa Diyos. Tinuturuan ka niya ng mali pagsamba sa Diyos. Yun yung mali sa relihiyon. Yung ibang relihiyon, si Jesus Christ ang tingin tao lang. Ay mali. Imbis na dugtong, layo na. Ano ba tinutunan ng relihiyon? Sumamba ka sa rebulto. O imbis na madugtong yung relasyon mo, mali ka na naman. Kasi sa 10 utos, huwag ka sasamba sa rebulto Huwag ka nga gagawa ng imahe para sambahin. Mali ka na naman, sablay ka na naman. Kaya walang relihiyon na magliligtas sa tao, lalo na itinatag ng tao. Mga sekta, mga pangalan. Kaya hindi tayo pwedeng ligtas ng relihiyon. Ang relihiyon dapat dinudugtong ang relasyon natin sa Diyos. Anong relihiyon ang dapat natin? Si Jesus. Siya ang relihiyon. Ilagay mo nga yun yung sa Ephesians. Siya. Timothy 3:16. 2 Timothy 3:16. Yan. Hindi makikakila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag, siya'y may pantukoy, tumutukoy sa persona. Yung relihiyon, siya. Yung relihiyon dapat may tinutukoy na persona. Sino yun? Siya'y nahayag ng maging tao. Sino ba yung naging tao? Si Jesus. Pinatunayang matuwid ng Espiritu, capital letter S, Diyos Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu ng Diyos, yan yung sumasaliksik ng pinakamalalim ng kaisipan damdamin ng Diyos. Dapat tunayan yan totoo na talagang si Jesus Christ yun. Na nakita ng mga anghel, Hebrew 1. Ano? Nang sabihin ng Ama, dapat kang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Yung sabihin, nandoon yung mga anghel, sinabi ng Ama, eto si Jesus, dapat yung sambahin. Yan. Ayan din, pinadala niya sa atin. Okay?
nakita ng mga anghel, pinarangalan ng mga hintil tayo, ng mga hindi Israelita. Binigyan niya tayo ng buhay, ng pagkakataong maligtas. Pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Si Kristo, bagamat siya ilikas sa tunay na Diyos, nagpakumbaba at itinaas ng Diyos. Binigay ang dakilang pangalang Jesus sa Kanya. Okay? Kaya ang ngayon, si Jesus, paano ang gagawin mo? Roma chapter 5, dapat meron kang relasyon sa Kanya. Okay? Kaya hindi tayo dapat sumapi sa relihiyon o sekta. Okay ba? Kasi ang relihiyon si Jesus, paano gagawin mo? Paglalagay ka ng tatak, Jesus, gagawin mo ID. Ganun ba yun? Hindi. Tatanggapin mo bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo. Malinaw po ba? Okay, kaya pag may nagtanong sa inyo, alam niyo kung paano paliwanag. Okay po ba? Tandaan natin yan. Walang relihiyon na makapagligtas sa tao. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Galatia. Ang mga tao kasi naniniwala sa relihiyon. Ang ibig sabihin ng relihiyon, pamumuhay, ginagawa ang mabuti gamit ang sarili niyang kaalaman. Ginagawa niya yung mabuti gamit yung sarili niyang desisyon, kaalaman. Ito yung gagawin ko. Diyos, di ba, kaluluhuran mo ako? Ayan, ganon, parang ganon. Di ba, Diyos, ito yung tama na dapat kong gawin para makasama kita? Yun ang paniniwala ng relihiyon. Pero ang paniniwala ng mga tunay na Kristiyano o born again, ganito. Lord, ipadala mo po si Jesus sa akin para baguhin yung buhay ko. Kaya hinihiling si Jesus sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Yan. Lord, hinihiling mo si Jesus o nagko-confess ka kay Jesus, tinatanggap mo si Jesus bilang Diyos sa'yo para maging mabuti ka sa paningin ng Ama. Ganon ang paniniwala natin. Baliktad sa relihiyon. Okay? Ang relihiyon, gagawin mo agad yung mabuti na didiktahan mo yung Diyos na kaluguran ka niya. Okay? Ito yung ginawa ko mabuti. Di ba? Tama po ito, Panginoon. Diyos. Tama? Diyos Ama. Tayo naman, hindi. Ganito. Tinatanggap natin si Jesus Christ para maging mabuti tayo sa paningin ng Diyos. Okay mo ba? Naiintindihan po yung ating paniniwala. Kailangan natin dumaan kay Jesus Christ para magawa natin yung mabuti. Pagka natanggap na natin si Jesus Christ, doon pa lang tayo nakakagawa ng mabuti. Yan. Kasi si Jesus Christ na ang gumagawa ng mabuti para sa atin, yung Holy Spirit na nasa sa atin. Okay po ba? Yun yung sinasabi ni Pablo rito sa Galatians. Okay? At dahil wala na tayong oras, dito na lang muna tayo, talaga na natin sa linggo. Okay? Kung may pagkakataon, kung lugi pa lang Panginoon. Okay? Kaya, salamat sa Panginoon at medyo marami-rami na tayo ngayon. Tayo nang magpupuri sa Diyos. Amen? Tayo muna yung manalangin. Pero may tanong ba kayo? O kung may tanong, salit ko na lang, okay? Tayo manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kahit paano, Panginoon, nakapagsimula na kami sa Galatia, natapos na namin ang 1 Corinthians, 2 Corinthians, sa pagbabasa ng iyong banal na kasulatan. Pagtubayan mo kami, Panginoon, patuloy na bigyan ng kaalaman, bagamat naputol ang aming pag-aaral dahil wala na kaming oras, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Patuloy mo kaming turuan sa susunod na mga oras pa na lubin mo na kami buhay pa, Panginoon. Salamat sa iyong papurit, pasasalamat sa dakilang mong pangalan. Amen, Panginoon, sus namin tagapagligtas. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Okay, tayo na.